Hello, good morning mga kamisyonero. Happy New Year! I hope that you are in a good situation now and may God bless you. So this morning, tayo nga ay magdi-devotion. So, every one of us ay meron tayong mga resolution na sinusulat before sumapit yung taon. Okay? And makikita natin doon na may mga pagkakataon na yung resolution natin, hindi natin na napipick or na isasagawa. So that, ano ba yung nararapat na pamumuhay or hangarin natin this 2025. So, nakikita natin dito sa ating pag-aaralan na ito pala dapat ang buhay na dapat nating ipamuhay. So, from the book of Colossians chapter 1 verse 10, Apostle Paul teach us kung ano yung mga buhay na nararapat na dapat nating ipamuhay this 2025. Okay, sabi ng salita ng Lord, sa ganoon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. At makikita na lumalago kayo sa mabuting gawa at sa pagkakakilala sa Diyos. So, purihin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. So, ano ba ang buhay na nararapat na dapat nating ipamuhay this 2025? So, makita natin dito ay meron tayong tatlong katotohanan na tinuro sa atin ng Apostle Paul. So, this is sulat ng Apostle Paul para sa mga taga-Colossians. And makikita natin dito na ito ay panalangin, the same time pagpupuri para sa mga taga-Colossians kung papaano sila naglingkod ng mahusay at matapat sa Panginoon. Even yung kanilang pananampalataya ay talagang kumalat. At the same time, yung paggawa nila ng mga kabutihan, especially yung kung paano sila nagtiwala doon sa gospel na kanilang napakinggan. So this time, talagang minomotivate at ini-encourage ng Apostle Paul na dapat ito ang maging pamumuhay na nararapat na meron kayo. So that ito po ay nais ko din na ibahagi sa bawat isa po sa atin that we need to have a worthy life. So, number one, na makikita po natin dito sa passage na po ito, yung word na kalugod-lugod. So, sabi ito, sa ganoon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. So, number one, na dapat na pamumuhay na meron tayo is a pleasing life. So, inaasahan tayo ng Diyos na sa bawat ginagawa natin ay nakapagbibigay tayo ng kaluguran sa Kanya. So, yun po ang nais ng Lord sa atin. So that, kaya nga, sabi nga po doon pala sa Genesis, inaasahan na tayo na lahat ng gagawin natin, doon pala kay Adan, kay Eva, na lahat ng ginagawa nila ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. And remember, yung kanyang yung pagpapangalan pa lang sa mga hayop that time, that's work. Gawa yan na binigay ng Panginoon sa kanya. And na-enjoy niya yon, yung bagay na yon. Makikita natin doon na lahat ng ginagawa ni Adan ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. And the same sa atin pong mga buhay, dapat the way tayo na nag-iisip, the way tayo na nagsasalita, the way tayo na namumuhay sa mundong ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian at kaluguran sa Panginoon. So yun po yung ninanais ng Lord na pamumuhay na worthy, na karapat-dapat na meron tayo this 2025. Kasi naniniwala ako na sabi ng salita ng Lord in 1 Corinthians chapter 10 verse 31 na whatever you do, ikaw man ay umiinom o kumakain, gawin mo ito para sa ikapupuri at ikararangal ng Panginoon. So that yun po yung mataas na pagsamba natin. Kaya ang pagsamba, hindi lang ito patungkol sa every Sunday or every per meeting. No, ang pagsamba ay araw-araw. And the same time, ano yung pag-iisip mo ba na yon na every time pagkagising mo sa umaga, meron ka bang kaisipan na magkapasalamat ka, Lord, use me, and I want to give you glory for this day. Meron ba tayong ganong kaisipan?
So yun po yung hinahanap at inaasahan sa atin as a Christian that we need to live in this world that pleasing to God. So yun po yung inaasahan ng Lord sa atin na magbigay tayo ng kaluguran sa Panginoon. So kaya kapatid, ang inaasahan ng Lord this 2025 na pamumuhay na narapat na meron ka ay a pleasing life. So, inaasahan tayo ng Lord na laging magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Kaya nga mapapansin po natin doon sa Romans na sinabi ng ng Apostle Paul, Romans chapter 12, verse 1 and 2, na sabi nga doon, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Let's talk about the grace of God. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. So, inaasahan tayo lagi ng Lord that we have a pleasing life, na nalulugod ang Panginoon. Sabi sa verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga taong sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga pag-iisip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanya. So makita natin dito, ang buhay na kalugod-lugod or a pleasing life sa Panginoon ay ang buhay na inaalam ang kalooban ng Diyos at sinusunod ito. So, yun yung nakalulugod sa Panginoon. So that, kapatid, I encourage you and God wants us or na talagang inaasahan sa atin na we need to live a pleasing life. So, yun yung pamumuhay na nararapat na tinuturo sa atin from the book of Colossians. Na nais ng Lord na makita sa atin that we need to have a pleasing life. And number 2, na makikita natin dito, mula po sa passage, doon pa rin tayo. Sabi dito, balahin ko ulit. Sa gayon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. At makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa. Lumalago kayo sa mabubuting gawa. And sa English, sabi dito, bearing fruit in every good works. So, inaasahan pala sa ating buhay not only a pleasing life, but a purposeful life. Ibig sabihin, ang buhay mo ay nagiging kagamit-gamit at nagiging mabunga ng mabubuting gawa. Okay? So, yun po yung inaasahan sa bawat isa po sa atin na tayo po ay nagiging kapaki-pakinabang at kagamit-gamit sa Panginoon. So, yun po yun ang inaasahan sa atin ng Lord. Na tayo po as a Christian ay maging kagamit-gamit. Kasi ang sabi po ng salita ng Diyos mula po sa Efeso, chapter 2, verse 10. Ang sabi nga po ng salita ng Lord ay, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God's prepared in advance for us. So, alam na ng Lord, na lahat ng mga tao, okay, na mayroong relasyon sa Kanya, na nananampalataya sa Kanya, talagang before the foundation, nandun na yung katangian na magiging ng mga tao na mananampalataya ng Diyos. So, ibig sabihin, we are created to do good works. Kaya nga inaasahan, and this 2025, kung wala kang ginagawa o wala ka pang ginagawa sa church nyo, kumbaga simple member ka pa lang doon, I tell you, sabi ng Lord, that we need to be a fruitful, we need to be a purposeful life. Magkaroon tayo ng mabunga at kagamit-gamit na buhay. Kasi nga, yun po ang nais ng Lord sa atin. Kaya binigay yung commission, Great Commission, na go and make disciple. So, ibig sabihin, dapat meron tayong ginagawa. Okay? Nagiging pagpapala tayo sa iba. We are tunnel of blessing para doon sa mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon. Yun po ang sinasabi ng Lord sa atin. Kaya nga ang sabi po ng Matthew chapter 5 verse 16, paliwanagin ninyo ang inyong ilawan. Yun po ang inaasahan ng Lord. Na tayo po sa atin pong mga buhay ay maging ilaw ng Panginoon. Sabi po ng chapter 5 verse 16. Basahin ko. Sabi ito, ganun din ang dapat ninyong gawin. Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawanin
niyo at papupurihan nila ang inyong amang nasa langit. So, lagi nating isipin na every good works na ginagawa natin para sa ibang tao, ang napapapurihan, hindi tayo, kundi ang Panginoon. So that we need to be a tunnel of blessing para sa mga taong nasa paligid natin. Alam natin and alam nyo na mayroon pa sa pamilya nyo na hindi nakakakilala. Meron pa sa mga kaibigan nyo na hindi nakakilala. At meron pa kayong mga kakilala na wala pang relasyon sa Panginoon. So that you are the one na kung saan gagamitin ng Panginoon para sa kanila na mailapit natin sa paanan ni Kristo ang mga taong ito. So, maging purposeful ang inyo pong mga buhay. Not only to pleasing, but be a purposeful life. Ano po? Magkaroon ka ng buhay na kagamit-gamit para sa Panginoon. So, yun yung inaasahan ng Lord sa iyo this 2025, okay? So, number 3 na makikita po natin dito sa atin pong pinag-aaralan ay yung progress life, okay? Ibig sabihin, kinakailangan meron tayong pag-unlad, okay? Sa atin pong mga buhay that we are not contented na maging stagnant na lang doon sa isang bagay na yon. Pero dito may pinatutungkulan, saan ba tayo dapat na maging progress? Okay? Ang sabi po ng Colossians chapter, doon pa rin tayo sa atin pong pinag-aaralan. Basahin ko na ulit ng buo. Sa ganon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. A pleasing life. Pangalawa, at makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa. A purposeful life. At yung pangatlo, at sa pagkilala sa Panginoon. Meaning, we need to progress and knowing Christ. Okay? Inaasahan tayo na lumalago tayo sa pagkakilala sa Panginoon. And I tell you, the more na ikaw ay lumalago sa pagkakilala sa Panginoon, the more na ikaw po ay mas magkakaroon ng malalim na pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Yun yung inaasahan sa atin ng Lord. That we need to increase our knowledge about God, about Christ. Yung po ang inaasahan ng Lord. Na every one of us, we are not contented. We are not, na tayo po ay hindi nakukontento na doon na lang yung ating understanding patungkol sa Diyos. So that tayo po, this 2025, ay magkaroon ng desire to know Him more. Okay, mas makilala natin ang Diyos sa atin pong mga buhay. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng mas malalim na pagsunod sa Panginoon. Okay? So, yun po yung inaasahan ng Lord sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Na tayo po, this 2025 ay magkaroon ng nararapat na pamumuhay o karapat-dapat sa paningin ng Panginoon na pamumuhay. And number 1, paano nga natin mga gaganap yun? Sa pamamagitan ng a pleasing life. Kailangan na tayo po ang buhay natin ay laging nakalulugod sa Panginoon. And number 2, a purposeful life. So, ang buhay natin ay nagiging gamit at kapaki-paginabang sa Panginoon. And number 3, we need to have a progress life. Ibig sabihin, gusto natin laging may progreso. Laging merong nag-i-increase ang ating knowledge sa Panginoon. Hindi tayo nakokontento na ganito na lang yung alam ko sa Panginoon. And the more na tayo pa ay lumalalim ang pagkakilala sa Panginoon, the more na lumalalim ang relationship natin sa Panginoon, the more na lumalalim ang ating pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. So yun po yung inaasahan ng Lord for us. And for our application, number 1, set apart yourself to the Word. So, ibig sabihin, binukod na tayo ng Panginoon. Ibukod mo yung sarili mo sa mundo. Because we are not, hindi tayo para sa mundong ibabaw na to. Okay? Kumbaga, iba na tayo. Tayo po ay kabilang na sa pamilya ni Kristo. So that i-set apart mo ang buhay mo. If you want to a pleasing life, sabi ng Romans chapter 12, huwag kang makiayon sa takbong ito. So we need to set apart ourselves to this word. Okay? Number 2, show your real identity. Ano ba ang totoo mong pagkatao? Okay? Kung ikaw ay namuhay na sa kaliwanagan dahil kay Kristo, so that ikaw ay magliwanag para sa ibang mga tao. Ipakita mo. Hindi yung mula Lunes hanggang Sabado, hindi tayo ma-identify that we are a Christian. Kasi nagiging holy lang tayo pag Linggo. Ayaw po ng Lord nun. Ibig sabihin, araw-araw,
pinapakita mo si Kristo sa buhay mo. So, show your real identity. So, kaya kapatid, magliwanag ka. Kung saan ka mang aspeto ng buhay naroon, gagamitin ka ng Panginoon to show His greatness. Ano po? Para sa ibang mga tao. So that ikaw ay magiging kapakipakinabang sa Panginoon. And number 3, ano po? Sabi ito, spend time to the Word of God. If you want to increase your knowledge about God, about Christ, you need to spend time to read the Bible. Because this is the key. Ano po? Walang ibang susi kung papaano tayo lalago, kundi ang pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos. So that hindi tayo titigil na hindi natin mas makilala ang Panginoon. Okay? Kasi sa sobrang lawak ng pagka-Diyos ng Diyos, ay talagang mamamangha tayo. If we have a more time, spend time para sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbubulay-bulay dito. Kasi yun naman talagang inaasahan sa atin na sa Christian life, meron tayong habit na dapat na ginagawa. At yun po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Not only that, syempre yung pagpo-pray and pakikipag-fellowship. And that thing, ano po, ay mas mag-grow tayo, ano po, sa pagkakilala sa Panginoon. And the same time, mag-grow tayo sa paglilingkod sa Panginoon. So, yun po ang inaasahan sa atin. So, that's all, kapatid. Muli, Happy New Year and salamat po sa iyong pakikinig. I hope that you are blessed today and may God bless you sa paglakad mo, sa journey mo this 2025. So, remember this passage and especially this lesson na tinuro sa atin ng Panginoon through the life of Paul para sa mga taga-Colossians. Okay? So, God bless you.